teachers for choosing a relevant topic. Lalong-lalo na ngayon napakadaming gumagamit ng e-vehicles. No. So the title is entitled Factors Influencing Protective Gear Utilization Among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. It addresses the pressing public safety issues, motorcycle-related injuries, and compliance with protective measures within the local context where motorcycles are dominant mode of transportation. So the topic is appropriate in the field of criminology, particularly under traffic enforcement, public safety, and behavior compliance studies. The integration of personal, social, and regulatory factors demonstrates an attempt to provide a multidimensional understanding of the riders. We are going to focus on your chapter 4 and chapter 5 because we are done with chapter 1, 2, and 3. However, there are some comments and suggestions, but we are just going to put it in your manuscripts. Okay? Chapter 4 ano po ma'am, si Kuan po yung parang nag-interpret po ng mga statistics, nag-apply ng mga statistical treatments namin. Tapos later on po, in-analyze na lang po namin, like parang bakit siya naging strongly agree gano'n, ano yung ini-indicate niya gano'n. So, kayo na yung gumawa ng narrative na good. Yes. Para sa alam ko, stance, ano yung tama yung mga kulang mga risaan sa study. Yung next chapter, explain mo na age, Yes, sir. ano kaya kaya? So, you use the phrase factors influencing protective gear. So, how did you statistically prove that these factors influence the behavior? Sir, nag-conduct din po kami ng interview sa mga PNP personnel para ma-data triangulate yung result ng quantitative findings namin wherein doon ginamit yung statistical treatment. So, basically sir, parang yung sagot ng mga PNP and POSO or yung mga law enforcement dyan sa Lingayen is parang kinonbine namin and in-interpret namin if they are magtutugma. So, aside from weighted mean, you use interview Yes. to identify the factors influencing. Sa SOP number 10 naman po siya, sir. Bali, parang ano ba yung mga factors, bakit parang nagpipil sila or nag-weaken yung enforcement nila. And sabi nila dito, sir, is parang regarding sa population ng Lingayen, sir, is, and we all know that one personnel is to 500 dapat yung parang inaano. So, naging limited yung manpower nila sa Lingayen. And yung mga logistics po nila, ma'am, sir, is parang nagkulang din po kasi they are not parang pumupunta sa mga remote areas or mga malalayo lugar dun sa town proper. Parang ang nalilibutan lang po ng mobilities nila is parang dun lang po sa may mga accessible locations nila. Bakit daw? Yun nga po ma'am, lack of mobilities po. Yun yung naging parang Can you tell me the objective of your study? You want to what? You want to what? Anong objective ng study niyo? sir, para malaman namin kung
anong factors yung nag-influence bakit hindi sila gumagamit at gumagamit ng protective gear sa mga riders. Kasi sir, kapag minsan sir, gumagamit lang sila sir, based on the regulatory factors, which is the greatest impact sir, is yung fear of fines and penalties. So, nagko-comply lang sila kasi takot sila na magkaroon ng citation ticket. Tapos, yung mga ano naman po, pag mga during night, gano'n, or parang sa barangays lang po, hindi na po sila protective gear kasi malapit lang gano'n po. Okay, let's go with your table 1. So the table 1 clearly shows that 50% of the respondents fall within 18 to 27 age group, tama? Yes. Indicating that sample is heavily dominated by younger riders, while this reflects the reality that younger individuals are more active riders. The interpretation provides in your manuscript raised concern. So the researchers, so you attributed this dominance to accessibility and presence in public areas, which is speculative and not directly measured by the study. So my question is, how can you justify your explanation that younger riders are more present in public places when this was not directly measured? Kasi sir, based sa mga ano naman po namin sir, yung mga respondents kasi namin sir, syempre makikita naman po natin sir na talagang sila lang po kasi dumadaan sila eh. Nung pag ano sir, nung conduct during ano sir, data gathering po kasi sir, sila lang po sir yung parang natatraffic ng mga enforcers. So, we can basically say na mga nasa labas lang talaga, or dominantly mga nasa labas is mga younger. And we all know na active talaga yung mga younger kasi sa mga... Paano yung tatrabaho? Kasi di ba, sabi nyo, ilan to? 18 to 27. Paano naman yung mga 28, 29, 30? Hindi kaya, sure kayo na dahil sila yung mga nasa labas? Yun yung reason bakit sila yung majority ng respondents? Check niyo, ano ba ang meron sa age group na yan? Sa age group yan, Most of them kasi mga estudyante yung mga nag-motor ganun po. Tapos yung mga ano, since gumagamit sila mga student ang mga motorcycle kasi that is the easy getaway vehicle na kapag traffic jam siya, they can easily parang habang brother yung age group, bakit mababa naman ka habang tumatanda? Ano yun ang hindi yun sa data yan. ano yung Habang tumatanda kasi, lalong bumaba pa yung mga gumagamit ng motorsiklo. Bakit kaya? ano mo, based on my experience ko, yung lolo ko po is hindi na po siya pinapayagan pag-motor kasi sa ano na po niya, parang capability. So, parang sinasakay na lang siya sa mga 4 wheels yun. So it's because you can put that consultation about regarding health and overall physical ability. How about those in the people?
base ko ni Mola na gawin natin yung sa kasi yun na ito. Mas kailangan sa mga diba? Hindi siya nailagay na sa chapter sa adjustment table niya. Application bakit itong demographic na ito, sila yung pinaka-taas, compare sa mga sa release. Kasi tama naman yung kanina. 18-27, pagawin na niya sa estudyante pa. Pero yung 58 and above, which is usually, sabi niya nga dahil medyo tumatanda na sila, hindi na sila nagbumotor. Kasi doon rin sa behind this na matanda na, they are more likely to be liability sa kalsada. So how about those in between? Ano rin ang nailamak ito? Kasi mayroon na. Maybe it's because dahil mas maganda na yung trabaho nila, magpupawins na sila. Those could be one of our reasons behind. So, you put the baka gira na yan, ano kayo? Kasi ma'am, nung nag-interview po kami, ay nag-survey po kami, tumatanggap po sila magpasagot, ay magpasurvey. Kaya mas madami yung mga kabataan na but you could also put that one in your kasi may target nga kayo, diba? Parang may mag-game sumagot yung kabataan. Diba? Yun nga, kaya siguro ayaw nila, istobo po sa lahin nila. Sa lupa po. Ay, kanina magulang yan, kasi sa corporation ka pala. Wala po ma'am. Parang sinabi ko lang po dun sa after ng Yan yung corporation. Yung pag-sabi mo. ay hindi ko ma'am, hindi po namin nilagay. Pero sa mga Kasi yung manuscript mo. Nasa nasa table 4 ako. Sabi niyo dito, in your table 4 is one of the strongest and most important findings of your study. It clearly demonstrates that helmet and reflectorized vest are consistently used. Tama? Other protective gear, especially elbow and knee pads, are rarely used. However, bakit kaya? Bakit kaya mas ginagamit nila ang helmet at reflectorize? kasi yun po sir yung nasa parang legally required kumbaga. Wala pang parang municipal ordinances lang sir kumbaga pag mga knee pads and elbow pads yung sir. Additionally po sir, yung sa elbow and knee pad sir, kinoconsider po siya ng rider as optional lang po. Hindi siya magbago. Hindi siya man. Unlike sa helmet and reflectorized vest, yung may law na nagpapatay. Also, sa naka-indicate si helmet at saka sa reflectorized vest. Hindi po, magkahiwalay po. Provincial Ordinance po, 2024-325, yung sa may reflectorized vest po, tapos 150 po naman sa helmet vest po. Kasi pag gano'n na, provincial, syempre din lang sa Yes, ma'am. Ito lang po sa pero kung batas siya talaga, ano yan, hindi siya makikipag-pag sa akin. In your table 4 is one of the strongest and most important findings of your study. It clearly demonstrates that helmet and reflectorized vest are consistently used. Tama? Other protective gear, especially elbow
and knee pads are rarely used. However, bakit kaya? Bakit kaya mas ginagamit nila ang helmet at reflectorize? Kasi yun po sir yung nasa parang legally required kumbaga. Wala pang parang municipal ordinances lang sir kumbaga pag mga knee pads and elbow pads yung sir. Additionally po sir, yung sa elbow and knee pad sir, kinoconsider po siya ng rider as optional lang po. Hindi siya maganda. Hindi siya man. Unlike sa helmet and reflectorized vest, yung may law na nagpapalala. Also, doon sa law naka-indicate si helmet at saka sa reflectorized vest. Hindi po, magkahiwalay po. Provincial Ordinance po, 2024-325, yung sa may reflectorized vest po, tapos 150 po naman sa helmet po. Kasi pag ganda, provincial, syempre din lang sa law. Yes, ma'am. Ito lang po sa Pero kung baka siya talaga, ano yan, nationwide ako sa akin. Bakit kaya? Maliban sa ano siya? Were you able to ask bakit optional lang para sa kanila kung eh yun yung madalas di ba, pag nababangga, ay didisgrasya. Pag Sila yung joints. sila yung lagi nagdidisgrasya. Kasi Kasi lagi, kasi ito yung tinutukoy nila. Yes. Since yun ang tinutukoy nila over their head, natanong mo kaya, bakit optional lang sa class? Wait, ano yan? Hila yan. Hindi sliding. Anong reason? Bakit ulit mas ginagamit nila ang ginagamit nila ang helmet? Ano yung sabi nyo kanina? legally required po. Ay, sir. Legally required? Yes, sir. Nasa papel niyo yan? Sa rationale, sir. Pero wala sa chapter 4. Okay? So, tama yun. Okay? Dapat, ilagay ninyo doon sa table number 4 ninyo. The findings suggest that enforcement and legal mandates significantly influence utilization as seen in high usage of helmet compared to optional protective gear. Diba? Yun na yung ninyo, yun na yung kumbaga analysis ninyo. Diba kasi kina-row rate nyo lang siya eh. So, you can improve, compare the mandatory versus non-mandatory gear. I-discuss nyo yun. Okay? Highlight the policy implication more strongly and avoid repeating literature focused on the data interpretation. Okay? Next is your table 5. So the data shows very high awareness, almost 100 for helmet. But the interpretation does not fully capitalize on the most important implication. High knowledge does not translate to full utilization. So this is actually the strongest evidence supporting the gap theory. Yet the discussion only briefly mentioned it. Diba? If awareness is high, why is utilization still low for some gear? Sir, weakness enforcement, sir. Kasi based on the findings, sir, riders are more likely to use a protective gear when authorities are present. Are you trying to say na because utilization is more mainly on the compliance of the sa enforcement, not on their own. So parang hindi nila piniperceive na kailangan Yes. ko kasi kailangan Personal safety, hindi po nila ginagawa. Naka-indicate For regular, naka-indicate yun. Nakapala Sa ba? chapter 4. Ay doon sa table na to. Hindi ano. Mas takot sila, ma-penalize sila, compared sa takot sila kung mamamatay na disgrasya sila.
Table 5. 6 pala, 6. 5, sorry, 5. Manage the table 5. Hindi. Table 5 is 5. Don't bias na. Stop. Yung sa table 6 yung tinuturo. Ma'am, Sa table table 5 po ba or table 6? Hindi, sa akin table 6. Ay, yung sa inyo po, ma'am. Okay. Tapos table 6 yun, yung nilagay ng reason. Ay, one of the reasons bakit sila ginagamit is yung penalty. Wala siya dun sa indicator yun, no? Sa ano po siya, ma'am? Sa ilan po? Table 8. May table 8 siya. Yes, ma'am. Yung regulatory factors, ma'am. Ano? Yung table 6 po, ma'am, is personal, tas social, tas 8 po is yung regulatory. Yung 7, Social factors, ma'am. social factors. Yung 6 is Personal, ma'am. Personal personal. factors. Okay. Sa tatlong table na yun, ano yung pinaka-compliant ang drivers na? Table Yes. 6, 7, Table 8. table 8. Yes, nagko-comply lang po sila dahil sa penalties. 3.98 lang, ma'am, yung sa may personal factors. Ibig sabihin, parang hindi sila parang hindi nila pinaprioritize yung safety nila. Mas pinaprioritize nila yung babayaan. Did you had a good discussion on that one? Saan? Doon sa, mas takot silang magbayad kaysa sa sarili nila. Like, this could be this comparison sana. Na bakit mas mahalaga pa sa kanila yung babayaran nila? Kaysa sa isipin na, ay makakapulot ang magbabayad. Oo, wala sila ganun. Kasi may social factor, ang my part kasi, ito yung ginagawa kasi ng iba. Kung gagaya lang sila ginagawa ng iba. Ito po, ma'am, yung sa may ano po. This indicates that motorcycle riders are more likely to follow safety regulations, not necessarily because of personal safety awareness, but due to the desire to avoid punishment. Bakit? Ayun po sila. Yun, nilagay ko. Ako yung natanong ko sa paper ninyo, medyo overly generalized yung paper ninyo. Be more specific, masyado kayong lumalayo minsan sa data ninyo, sa pagkakasya ng data ninyo. Be more specific with your data.
your interpretation must strictly follow what the data shows. Okay? Not assumption. Puro kasi assumption. So, ang analysis na, ang interpretation natin. Puro siya assumption. Chapter 4. Ba't magkaiba yung SOP kung na-address na ba yun? Hindi pa. Sa SOP ko ninyo, pabasa nga ako ng SOP. Let's cross-check. Magagalit na yun sa Level of protective gear utilization among motorcycle riders in the Pangasinan in terms of personal factors, social factors, and regulatory factors. How did you define protective gear utilization? Dissect mo na natin. How did you define If utilization niya, not utilized, highly utilized. Yeah. Go. Ma'am, ano po, when we say protective gear utilization, ito po yung paggamit po ng protective gear, ma'am, ng mga riders po. Pag, ano ba, kung ginagamit po ba nila yung mga protective gears, gano'n kadalas nila ginagamit or hindi ba nila ginagamit yung protective gear, ma'am? Puntahan mo ngayon yung chapter ko. Yung ganun yun. Ay, yung table 2, part 2 ninyo sa chapter 4. Level of utilization is kung ginagamit or hindi. Parang ganun na. Ay, ito tayo sa SOP 2. SOP 2, saan dyan naman sasabi na personally ginagamit, personally utilized, socially ginagamit. Alin doon? Paano nangyari ganun? Parang dyan sa statement po na I think safer when I wear complete protective gear while riding. Parang nagiging personal factor siya, ma'am. Kasi nasa sa'yo, ma'am, kung magsusuot ka or hindi. Kung lagi-lagi ka ba magsusuot or hindi. Balikan mo nga yung tanong ulit. SOP number 2, balikan ninyo. Nagja-jive ba yung table ninyo sa gusto ninyong malaman sa SOP 2 ninyo? Kasi nasa sa'yo, ma'am, kung magsusuot ka or hindi. Kung lagi-lagi ka ba magsusuot or hindi. Balikan mo nga yung tanong ulit. SOP number 2, balikan ninyo. Nagja-jive ba yung table ninyo sa gusto ninyong malaman sa SOP 2 ninyo? What is the level of protective gear utilization among motorcycle riders in the Pangasinan in terms of personal factors, social factors, and regulatory factors?
May level of protective gear utilization ba tayo pagdating sa personal factors? Or parang, what personal factors are affecting the utilization of protective gear? Yung tanong nila. Seriously ko. Narinig ko. Teka, i-clarify lang natin. Maybe may lens lang na hindi nakita si Sir Sai. Siya yung nagbigay nun sa inyo. Hindi ba niya na-explain sa inyo You yan? have to check. Sinisingit ko po sir na talagang ganun po sir yung gusto namin sukatin sir. Pero kung ano Anong sir, gusto niyong sukatin bilang researcher? Doon tayo. yung ano ma'am, kung alin sa mga factors na yun ma'am, kung nakaka-influence ba talaga Sa utilization nila ng... protective gear. Yun ba ang nakuha ninyo sa table ninyo? Yes po. So, saan ang tamang SOP? Saan ang tamang SOP? Sinagot ba nung result ninyo yung SOP na yan? Yung tinatanong ni Ma'am Dodge. Based sa kanila expression sir, hindi. Hindi. So, huwag ka lang. Burahin mo ako. Kayo, Ito yung table ninyo. Yan yung result ng study ninyo. Nasagot ba na yung SOP number 2? Kasi ang presentation ng data ninyo, dapat nakabase sa SOP. So, hindi niya nasagot. Hindi na nasagot. Bakit? Kasi sir, ang pinupoint ko kay ano sir, yung sa may letter E, dapat yung parang combination ng letter E and number 2 yung frequency of utilization ng protective. Parang yun yung parang mini-measure ng number 2. Kung gaano ka-frequent magsuot. Kaso, ano nangyari? Bakit hindi ganun ang pagkakapresent niyo? Actually sir, Oh yan, sige explain! Sige Hindi na explain! nakamatch na ako eh. Sige. Actually sir, itong tatlong to sir is supposed to be our statement number 3. And yung number 3 namin is 4 and the number 4 is number 5. Kaso sir, ang sabi ni Sir Sikuan po is paghaluin na lang daw po itong dalawa. o bakit hindi nyo ginawa sa presentation niyo? Iba kasi ang lumalabas sa presentation ninyo. Your SOP and your chapter 4 should match. Eh sa SOP number 2 ninyo, level of protective gear utilization among motorcycle riders in Lingayen, Pangasinan. Biglang merong personal factors. May social factors. Eh ano ba ang factors pagdating sa research? Kailan ginagamit ang factors, personal factors? Ano ma'am? Mini-measure lang ba siya or nire-relate siya sa iba? Ano ma'am? From the word itself, personal ma'am, ibig sabihin, kung sarili mo lang. Ayun nga. Paano siya ginagamit sa research ang factors? Ginagamit lang ba siya, mini-measure lang ba siya individually or is it being used as a nire-relate siya sa ibang matter, ibang variable, Individually. individually dyan. Yes ma'am. Kasi ako nalilito na ako sa inyo. Guys, no offense na ka. Naintindihan niyo ba yung tanong ng Dodge? Nagugulan na rin po. Naguguluhan sila. Kasi ito dito yung level of protective gear. Pag titignan niyo yung sagot ko dito, pag ganito, pag level, 1, 2, 3, 4, 5. Paggamit mo, lagi ko ginagamit. Minsan-minsan ko lang ginagamit. Ganun, other ko ba namin? Nandun sa SOP 1. Yan. Dito sa E. Yung frequency yun. Pagkabaliktad mo sila ng presentation mo, nauna yung E. Sabi sa Kasi ang sagot sa mga tables ninyo, strongly agree or disagree. factors. Ang pagkaka... If I am going to frame itong SOP number 2 ninyo, sabi nyo, personal factors.
I feel safer when I wear complete protective gear while riding. Sumagot ako. Strongly agree. Hindi ba ito yung factors affecting my decision in utilizing protective gear? Yan po yun. O di hindi siya measurement ng level of utilization. Bakit ini-equal ninyo ang level of utilization sa factors affecting the level of utilization? Sabi, laging mag-jacket. Diba? Sa pag nakamotor. Sa ano din yan, sinabi sa LTO. Ang tawag sa jacket na yun, sa jacket po ba ang tawag? Riding. Oh, sige, riding jacket. Sabi parate, may kliman ang biyahe o hindi, kumpleto dapat. Okay? So, pag sinuot ko or hindi, gusto ko man o hindi, ano yun? Level of utilization nung mga gear na yun. Pero kung tinanong is, ay mainit, ayaw mo mag-jacket. Ano yung mainit? Anong tawag natin doon sa init? Factor ba siya na naka-decide dun sa naka-apekto dun sa pag-utilize at pag-suot mo ng jacket? Okay, balikan ko itong mga tanong. Comfortability ng protective gear. Level of utilization ba yan o factor na nakaka-apekto sa level of utilization? Iklaro nyo. I-try to think through. Let's help each other dito. Wala, itong paper ninyo, we're trying to check saan yung pwede ma-improve, saan yung pwede maayos, saan yung mga i-realign lang natin. Kasi andito na ito eh. Personal factors yung ako ha. Let me go back. Let me proceed with the next factor. Nung tayo kay ito. Na-adapt ko yung boses ng coach ko sa ano. Yoga. Okay na. Inhale. Ano siya? Social factors na ako. Sabi dyan. Level of protective gear utilization among motorcycle riders in Lingga and Pangasinan in terms of social factors. I am more likely to wear protective gear when other riders do the same. Is that level of utilization? Susot ko kasi susuot niya. Level of utilization or factor affecting my level of utilization? Another. Sandali, isa pa. Tatlo yung factor ninyo eh. Dapat Isa pa. I am aware of laws requiring the use of protective gear when riding. Level of utilization or factor na kaya ako i-utilize yung gear na to kasi sabi ng batas, mag-utilize dapat ako. Yun yung una kong issue sa paper ninyo. Pinagsama ninyo yung level of utilization. Ginawa niyo siyang i-structure here. Nakuha niyo na yung level of utilization doon sa letter E. Yun yung level of utilization. Yung mga tanong ko dito, these are the factors affecting the decision-making of the riders if isusuot nila or hindi yung mga protective gear. Kagaya na, I wear protective gear mainly to avoid being apprehended by authorities. Ay, ako, strongly agree. Factor ito. If papacheck ako lang sa'yo kung nasa tama ba ang mindset ang nasabi ko sa mga tao. Are we at the same page? Yes. Okay. Wait na lang. Nanigets mo sa plan. Kasi papa nagtanong kami mamaya,
Hindi pwede nag-relate ka sa advisor na. Kasi kung isang tao lang yan, parang nag-gets na daw yan ng RC. Pag the rest of the team, hindi pa rin na masyadong maintindihan, magkakagulo kayo na. Kasi kanya-kanya ang trabaho dito, di ba? Bukas lang. Ayun. Yun lang. May ako ng butas niyo. Ma'am, ginawin ko lang po. Pwede pong palitan yung SOP ma'am regarding sa yung SOP number 2 particular. Nang eto mga ipapalit. Factors influencing level of protective gear utilization. Mas better yun. Tanong, tumugma naman kayo. Hindi na siya level. SOP. At level 1, 2, 3, 4 ka, no? Eh, wala namang evidence. Ano mo lang. Then guys, ganito. The advice of the people around you matters. Yes, lahat yan. Pero we all have the discernment of a researcher. We know saan papunta ang research natin. The advice will help, but the final person na maglalagay na nasa paper ninyo ay kayo. So at least naayos na yun. Papalitan lang po yung SOP number 2 ninyo na lang ng i-reword nyo na lang what is the level of influence of personal, social, and regulatory factors on protective gear utilization. Parang ganun. What is the level of influence of personal, social, and regulatory factors on protective gear utilization? Make sure din yung descriptive equivalent nyo ay magmamatch, no? Ano makakasama nila sa kanya? Guys, utilize na. Hindi siya agree sa result. Yeah, parang ganun pa rin siya, mag-agree pa rin kasi yung indicators nila eh. Hindi na nila mapapalitan ng indicators nila eh. Wala na, nangyari na eh. Ay, naibigay na nila eh. Ay, ano ba, nakapag-data gathering na sila. Reframing lang ng SOP talagang document. Hindi naman nalayo. Hindi naman po nalayo. How do you define professional riders? Ano ma'am, yun yung Sila yung mga ano ba, mga food panda